Sobrang saya ko nga ngayon dahil magaling na talaga yung mga tagyawat at mga acne ko. Kung matatandaan nyo, 6 months ago, malala talaga siya at sobrang dami at malalaki. Pero ngayon, sa awa ng Diyos, wala na talaga siya, as in flat na talaga. Tignan nyo yung diferensya, di ba? Sobrang laki na ng pinagkaiba. After 6 months nga, ito na yung resulta ng aking gamutan. Bali, 9 months kasi yung ni-required sa akin ng doktor ng pag-inom ng gamot. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung gamot na yun. Pero ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung skincare ko. Bali, tuwing umaga, pagkatapos ko maghilamos, taga-apply ako nitong vitamin C serum from BYS. Sa Watson ko to nabili, hindi to sponsor, pero ipapakita ko na rin sa inyo, baka makatulong. Bali, ang pag-a-apply nito is pagkatapos maghilamos, bawal siya isabay sa toner. Or sa kahit anong product na may retinol. Basta wag na wag nyo siyang isasabay sa may retinol. Ganyan lang ako mag-apply, minamassage ko siya, tapos tinitipid ko siya kasi medyo mahal din siya. Sa umaga ko po ito ina-apply dahil sa gabi, doon po ako nagkukuskus ng toner. PM nyo na lang po ako kung anong toner yung gamit ko, basta meron siyang salicylic acid. Base po kasi sa mga research ko, kapag acne prone ang mukha, dapat may sangkap na antibacterial ang toner, which is meron din ng salicylic acid. Ewan ko po kung totoo yun or effective sa lahat, pero para po sa akin kasi is effective siya. So yun nga, every night ako nagkukuskus ng toner sa may bulak, and then after that, naglalagay na rin ako ng moisturizer. Ang moisturizer po na yun ay Humeda or Humeda na nireseta po sa akin ng aking dermatologist. So yes, pagkatapos ko maghilamos ngayong umaga, kung nakita nyo kanina, nag-apply ako ng vitamin C serum from BYS. And after ko maglagay ng vitamin C, ngayon naman mag-apply ako ng sunscreen. Hindi po tayo pwede maglagay ng vitamin C sa umaga tas wala po tayong sunscreen. Bali, ang sunscreen po na ginagamit ko ay from Beauty Vault na merong 50 SPF. Bali, ang ginagawa ko po after ko mag-apply ng vitamin C serum, pinapatuyo ko muna siya, then nag-a-apply na ako nitong sunscreen. Kasi sa totoo lang, kahit wala po tayong tagyawat or acne, dapat tayo daw ay nagsa-sunscreen. At saka nakakalighten po siya ng mga dark spot. Anyway guys, sinishare ko lang yung mga umepek sa akin pero hindi ko sinasabing yung mga ginagamit ko is e-effect din sa inyo. Iba-iba po tayo ng skin type. Kaya mas maganda po talaga kung magpapakonsulta po tayo sa mga dermatologist para mabigyan na rin po tayo ng reseta at tamang dosage ng gamot na iinumin po natin. So dito guys, kung makikita nyo, wala na talaga siya, puro peklat na lang, wala na yung nakabukol, wala nang active na nana, wala na yung masakit at makate kapag hinahawakan. Ang naiwan na lang talaga is yung mga butas at yung mga itim-itim na peklat. So sabi sa akin ni Doc, matatanggal yung mga butas na to tsaka peklat na to kapag ni-laser. Pero sabi ni Doc, hindi pa raw ako pwede magpa-laser ngayon dahil umiinom pa rin ako ng gamot. Speaking of gamot, ito na nga yung magical na gamot na iniinom ko, ang mapaghimalang isotretinoin. Ang tinitake kong isotretinoin na nireseta sa akin ng doktor ay 20 mg. Ang isang box nito ay merong 30 capsules. At ito ay 2,600 pesos per box. OMG. Bali 6 months na ako nakakapag-take nito at hindi ka makakabili nito basta-basta kung wala kang reseta. Naintindihan? Bali magpapakonsulta ka muna. Sinasabayan ko rin pala ito ng vitamin C. Actually, may mga nireseta rin sa akin si Doc na mga skincare pero hindi ko nabili yung iba dahil mahal. Kaya yung mga skincare ko kanina sa Watson at sa online ko lang yung nabili. Pero sa awa ng Diyos, effective naman siya sa akin. Pero hindi ko lang din talaga sure kung effective sa inyo yung mga ginamit ko kanina. It's better to see your doctor. At ngayon naman, papalitan ko lang ng clip-on ang aking wig. Dahil na-lost thread ang isang clip-on, kaya naman ngayon papalitan ko siya, bali tatahiin ko na lang. Kinakabahan niya ako rito dahil baka matahi ko rin yung buhok. At baka masira ko, Diyos ko, mahal-mahal pa naman ito. Pero wala nga akong choice dahil kailangan ko talagang palitan yung clip-on dahil lost thread na at hindi ko masuot ng maayos, umaangat. Tapos dadagdagan ko na rin siya ng isa pang clip-on para kapit na kapit. Diyos ko, kailangan ko talagang alagaan to dahil sayang pag nasira dahil human hair to at ang mahal-mahal, my God. At kabang-kaba nga ako habang tinatanggal tong lumang na lost thread na clip-on. At ayun na nga, sa wakas natanggal ko na rin siya at mapapalitan ko na rin siya. Ang tagal ba naman kasi dumating tong in-order kong clip-on, ngayon ko lang siya makakabit. Alam ko yung iba sa inyo ngayon nagugulat dahil nakawig lang pala ako araw-araw tuwing pinapanood ninyo. Hindi na ako mahihiyang ipakita, tsaka actually una pa naman, hindi na ako mahihiyang ipaalam sa inyo kasi malalaman at malalaman nyo rin naman. Minsan nga kapag nagla-live kami, inaangat-angat ko nga to nagagalit lang si Babe. Tapos sabi ko sa kanya, bakit ba? Hayaan mo nga silang malaman nilang nakawig lang ako. Para malaya rin ka ako makapagpalit ng look kapag gusto ko. Tsaka ano bang masama dito? Importante kapag suot-suot ko to, bagay na bagay sa akin. At saka sabi ko, hindi lang naman ako yung tao na inaasa sa buhok yung itsura. Ang dami-dami ko yung ganun, yung inaasa sa buhok yung itsura. Hindi lang naman ako, aminin. Yung iba nga, halos mapaso na yung kamay sa kakaplansya ng buhok nila, Bugs! Bagay! Ang importante, bagay, be! Yun! At saka nasa pagdadala talaga yan. At saka ano ba, human hair to, Pwedeng paliguan, shampoohin, lagyan ng conditioner, planchahin, i-blower, para talagang buhok ng buhay na tao, ganun. Actually, gusto ko pa nga ng isa yung parang pang international yung datingan, yung medyo malalaki yung kulot niya, yung may highlights or kulay brown. At saka pwede rin tong suklayin ng iba't ibang direction para magkaroon ng ibang style, kagaya nito, diba? Bali, ang presyo nga pala nito guys is less than 5,000